Pinalagot sa mga kongresista ang Manila Water kasunod na idinulot nitong perwisyo dahil sa problema sa supply ng tubig. Ito ay kahit humingi na ng tawad ang presidente ng Manila Water at nagsabi pang handa raw siyang magbitiw sa pwesto. Nakatutok si Victoria Tula. As President of Manila Water, humihingi po ako ng tawad dun sa aming mga customers na malaki po ang naging paghihirap sa water shortage na ito. I am ready to resign. Humingi man ng paumanhin ang Manila Water sa aberyang idinulot ng problema sa serbisyo ng tubig, hindi sila nakaligtas sa panggigisa ng mga mambabatas. Bakit hindi nyo nakita yun noon? Bakit yung mga solusyon na dapat na ginagawa nyo noon, dapat noon nyo pa ginawa? Bakit hindi nyo na-predict? This is something about competence. Mayroon po kaming mga contingency plans to plug the supply deficit. We had program plans to reduce the dependence on the La Mesa Reserve, like taking water from the Laguna Lake through our Cardona Water Treatment Plant project, reactivation of decommissioned deep wells, and developing new deep well sources. But we were met with technical issues and implementation delays. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, nilabag ng Manila Water ang kanilang concession agreement na mag-supply ng tubig 24 oras. Sa kabila nito, sabi ng ahensya, wala silang kapangyarihan na pagmultahin ang mga water concessionaire. We cannot impose administrative fine, like for example, per day, we cannot impose 1 million peso fine for if you are not able to provide that service. We can take this up in the 5th rate rebasing, but this will happen in 2022. This will affect their tariff adjustment. Pero base sa concession agreement, nakita ng mga mambabatas na may kapangyarihan ng MWSS na magpataw ng multa. Nakalagay dun sa concession agreement, 25% of the cost to be incurred will be the basis of the penalty. Ano nga yung 25% of what cost, di ba? So, ito nga nagkakagulo. Sabi ko nga sa kanila, pag hindi tayo nagkasundo, baka it will result into a class action suit. I am taking full accountability for this degradation in the service to our customers. Pero hindi raw totoo na may sabuatan o conspiracy tulad ng pinalulutang ng iba para lang daw matuloy ang Kaliwa Dam sa Quezon Province na tinututulan dahil sa ilang environmental concern. Ang teorya ganito, na may tubig naman, hindi rin nililis dahil we have to pay the way to a dam project which is funded by the Chinese government. Hindi po totoo. Gumagawa raw ng hakbang ngayon ang Manila Water at MWSS na matugunan ang water crisis. We commit na by end of the month, 99% of our service coverage will enjoy that ground floor service. By end of May, we expect that the situation will be 100%. What I cannot guarantee is it going to be 20 PSI? Third floor na ba siya o second floor na ba siya? Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.